pong ibibigay namin sa kanya. Sana po, gayon din kayo, ibigay nyo rin ang suporta para magkaroon naman ng representante ang ating mga kapatid na doon sa Pulong David. Liberal, pamangkin ko, sumubok na rin po nung nakaraan, sinawing palatang din po. Sana po, pwede rin naman po kayong mamili sa talunan sa kabila, talunan dito. Pagboksinin nyo na lang, kasi i-match nyo na lang po kung sino po talaga ang karapat-dapat. Kaya lang, yung mga talunan sa kabila, nasubok na. Itong mga talunan dito, halos hindi pa nasubok. Subukan po natin itong mga talunan bago. Mabalik po tayo kay Consigliere. Alam niyo po, wala namang pera kung kandidato natin eh. Si Bacosi Santos nga po pala. Hindi ko po, kasi laging wala ko eh. Nararamdaman yata si Bacosi po nakita naman po natin ito, hindi naman nagpapabaya sa kanyang tungkulin. Dapat lang po natulungan natin para maging may tuloy niya ang kanyang pananamutulan sa ating barangay. Isa pa pong gusto kong sabihin this year, yung po daw hindi kakampi ng mayor, kung inaabot natin kapitan. Totoo lang po yun, hindi po nakakampi. Alam niyo po, sa aking naging karanasan, sa local election, hindi ko po kakampi si Mayor Palalat. Sa barangay election, nung ako po ay lumaban, hindi ko rin po kakampi dahil iba po yung sinuportahan niya. Pero naniniwala po ba kayo kung sakasakali at palaring si Emor Sason, pagdating ng Enero, yung mga mayor na yan, hindi po alam kung ano kanilang gagawin para makakampi lamang po ang mananalang kapitan. Ganyan po ang nangyari sa akin. Nung pong Enero, at ako ay may proklama kung maging kapitan. Hindi po nila alam kung paano nila ako kumbinsin para lamang makakampi nila. Ito po yun. Inoperan po nila ako ng 50,000 piso para lamang nila makakampi. Hindi ko nga alam kung sobra yung kwento ni Kong Carleng. Nakarap si Kiko, pero narinig ko na rin po yung kwento niya. Inutusan daw po si Kong Carleng na kausapin ako para lamang makakampi nila. Alam niyo po ba kung magkano ang sinabing nalaga kay Kong Carleng? 300,000 piso para lamang makakampi nila. Pero ano po ang sinabi ni Kong Carleng? Kilala ko po si Tony, may prinsipyo, may paninindigan, hindi makukuha sa ganong halaga ang aking bayan. Kaya po yung sinasabi nila na hindi kakampi ang kapitan. Hindi po totoo yun. Pagdating po at nanalo ka na, hindi po nila alam kung paano nila niligawan ang isang kapitan. Kaya nga lang po hindi ako nakakampi ni Mayor nung nakarang KBC President. Dahil may isang salita po ako. Nakakanguna po ako kay Albert Pangas na siya ang susuportahan ko. Kaya hindi po nila ako makuha sa konting halaga. Dahil si Erminia Roman, napakatagal ko pong kausap sa cellphone na pinakikiusapan niya ako na kung maaari ay kumampi ako sa kanila. Dahil magkakampi po si Mayor Malanano at saka si Ginang Herminia Roman, ang ating Congresswoman, pinakikiusapan po nila ako. Pinaberan nga po ako ni Herminia ng 50,000 piso. Yung pong abogado ko sila na magbabayad. Dahil may asunto po ako noon sa Comelec. Tingnan niyo po. Siya po yung mga abogado niya nasa kapila. Pero yung abogado ko, siya rin daw po ang magbabayad. Para lamang ako makakampi. Kaya yung pong mga salita rito,
na walang mangyayari sa atin sa barangay dahil hindi siya kakampi ni Mayor. Pero sinisigurado sa inyo, oras na manalo si Lemor Sason, sila po ang magpupumili para lamang makakampi ang mananalong kapitan. Kaya yung pong mga sali-salita nila na walang mangyayari sa barangay natin dahil hindi kakampi yung kapitan. Huwag po kayong maniniwala doon. Bakit ako? Kahit na po kakampi ko si Mek, hindi naman po ako lumapit sa kanya bilang mayor. Lumapit po ako sa governor, lumapit po ako sa congressman. Wala naman po tayong nasaan sa mayor dahil nakaunti lang po ang pondo ng bayan ng Hermosa para masustentuhan o masustentuhan ang mga pangangailangan sa barangay. Ang may pondo po, ang governor's office, ang congressman's office. Kaya po yung sinasabi nila na pag hindi mo kakampi ang mayor, wala po nagagawa sa barangay. Hindi po totoo yun. Naranasan na po natin yan. Nung panahon ni Vito, 20 taon tayong nagkakampi ng mayor. Panahon ni Guling, 6 na taon natin nakakampi ang mayor. Ano po ba ang nakita natin? Wala din. Nasa kapitan po yan. Kung ano po, o nasa barangay council o kapitan, kung ano ang mangyayari sa barangay. Hindi po, ayan, saksi po ang mga sila kung Sir Jesse, sila Nelson Sambat. Kasama ko po yan, napupunta sa Kapitolyo, nagpapasok ng resolusyon sa ating gobernador. Hindi po kami tumadaan ng munisipyo. Yung po mga resolusyon namin, dinidiretso po namin sa Kapitolyo. Dahil alam namin, doon ang gagaling ang pondo. Langingin kami ng motor, kasama ko sila. Personal na pinigay ko. Ora mismo, pinirmani ko. Ganyan po, nasa kapitan lang po yan, ano ang magiging kapalaran ng barangay. Kaya kakampi mo, mayor, kaya hindi, nasa kapitan po yan. Kaya, kung may tiwala po kayo sa katawan ni Lemor Sason, pagkaisa na po natin siya sa Oktubre 28. Maraming salamat, Kapitan, sa mga pinaliwanag mo. Ngayon naman po, meron lamang po akong babanggitin. Pangapat, hindi pa kapitan si Lemor, kasalukuyang pansang konsya. Sa totoo po, meron na siyang nasungkit na biyaya. Kasama po akong at si Konsya Laine, at siya na ang magpapaliwanag kung ano ang biyaya ngayon. Hindi pa po siya kapitan. Kaya totoo yung sabi ni kapitan, nasa kapitan din ang pag-asa ng mangyayari. Ngayon naman po, bago ibibigay sa inyo ang ating mahabulong barangay, mag-aandog po muli ng kanta ang ating singer na si Jonah. Dalawain mo para manalo tayo. 3. Para po sa mga nakikinig na mga oldies. Naalala mo ba ko? Kahit paminsan-minsan nalulungkot ka rin ba? Nagagaya ko. Bakit ba tayo sa isa't isa, nag-away sa isang bahay, na wala
laki. Maligaya ka kaya ngayon sa piling na iba. May na kaya tumagin sa kitang mo sa puso mo. Di mo ba ako naalala kahit minsan lang inaamit ko, mahal pa rin kita. Sana malaman mo na mahal mo pa ako at di inaasahan na bumalik ka na.